the automated election system SLO, which was authored by Dick Gordon, was hailed internationally as one of the best electoral legislation in the world. Not only by those engaged in elections and politicians, but also jurists all over the world. What we disclosed was shocking, therefore, because the people were very much satisfied with just a few hours, and you knew what were the results. But never before in the history of our country has the integrity of the electoral process been subjected to most grueling scrutiny. Never before in our history has elections that often serve to appease the fiery political divide that appears every time incumbents become lame ducks degenerate into an even wider chasm as electoral fraud manifested from retail to wholesale, from isolated cases to the new normal. The majority Liberal Party did not waste time to divert the attention of the people from the botched process to sweeping propaganda that blamed its predecessors for all the ills of the country and planted deep the slogan "Daang Matuwid" to the consciousness of many people who awaited a knight in shining armor to save them from the social perditions that plague the Philippines. That night would have been Noynoy Aquino, riding the high horse of a straight path. It did not take very long, however, for the people to start finding out that the perceived knight was instead a madman, and his horse was more of a mule driven by an incompetent, vindictive, and corrupt syndicate that Senators Joker Arroyo calls the Student Council Government. Noong nakaraang Oktubre, tinalakay ko sa isang kapulungan kung bakit si B.S. Aquino ay naging pinakamalaking national security risk sa ating bansa. At dahil doon ay kailangan na siyang pababain mula sa kanyang marupok na pedestal at palalong pamamahala. Matikas na sinulungat ito ng ilang nakikinig dahil sabi nila matibay pa ang kinauupuan ng laruang Pangulo at dahil sa lakas ng kanyang propaganda spinners, hindi kami makakakuha ng popular na suporta para mag-people power. Ang sagot ko roon ay simple lamang. Ang kahinaan ay dahil umaasa lamang sila sa sarili nilang lakas. At pagyaon ay ang pinagbasihan talagang puro sipayo lamang ang aming pag-uusapan. Ako ay isang taong may pananampalataya. May pananampalataya noong 1986 at lalo pang may pananampalataya ngayong halos 30 taon na ang nakakaraan. Hindi namatay sa aking puso ang pitik ng liwanag na binigay sa ating lahat ng Panginoong Diyos nung kapit-bisig nating buwagin si Pangulong Marcos. Maraming pagsubok at pagkabigo na dinulot ng ating mga liderato mula Corazon Aquino, Fidel Ramos, Errol Estrada, Gloria Arroyo, at ngayon sa ilalim ng pangalawang rehimeng Aquino. Subalit, hindi yaon ang kabuuan ng EDSA sa aking pananaw, because EDSA without God will always fail. EDSA is the Lord's promise of a political and moral salvation to our people. And if there is only one that can covenant with us, it is the Lord God Almighty. EDSA is not just an event or even a street called Epifanio de los Santos Avenue. It is a goal, a destiny that can only be achieved through and under His righteousness. That is the only power that can extinguish evil in us and evil in our society.
kinokopya na itong linya nito ni Father Alguelles. Monsignor Alguelles. At natutuwa naman ako. Binigyan ko siya ng kopya nito at narinig kong inulit niya noong visa sa EDSA Shrine noong 2/22, February 22. Kaya sinabi ko sa kanila na taimtim na manalangin, mangiling umasa, at magtagang magmatyag sapagkat ang Panginoon mismo ang magbibigay ng trigger o gatilyo upang magsimula na namang maramdaman ng lahat at makumbinsi ang taong bayan na tama na, sobra na, step down na. In this year's commemoration of the 1986 EDSA People Power Revolution, indeed God gave us, before that, 44 sacred reasons why we need a regime change. Now, leading to a systems change. The sacrifice of the SAP 44 merely serves as the exclamation point of justice denied us by those who replaced the Marcos regime, with their own greed fueling them to subvert the very sovereigns, we the people, who put them into office. This has not been easy for all of us as Malacanang continued to serve as the assembly plant of prevarications, insisting on its own malicious way. Just this week, or just a few weeks ago, sabi ni Presidential Spokesman Sonny Coloma, just to give an example, the Armed Forces is committed to implement its sworn duty to protect the head of state. I will repeat. The Armed Forces is committed to implement its sworn duty to protect the head of state. Meaning, Diaz Aquino. Dito po natin makukumpirma na ang kahangalan ng dinala ni Noynoy sa Malacanang has grown in epidemic proportions. Mr. Coloma hindi po sumumpa sa natahang lakas ng Pilipinas to protect the head of state. Our Constitution mandates that the Armed Forces of the Philippines as the protector of the people and the state. Sapagkat ang soberanya ng isang demokrasya ay nakaluklok hindi sa head of state o pangulo, kundi sa taong bayan na kinakatawan niya. In fact, it can be said that the AFP can even decapitate that head when the person to which it belongs to is incapacitated and already unfit to preside the government, or when he is no longer working for the common good and the national interest. Unang tanong, why step down? Ilang buhay pa kaya ang kailangan magsakripisyo para matanggap natin na may tama si Noynoy sa utang? Ilang turista in check pa ba kailangan mamasakir sa Luneta? Ilang scout rangers pa ba sa Albarca? Ilang marines pa ba sa Basilan? Ilang kapatid natin tausok pa ba sa Lahad-Dato? Ilang kapulisan pa ba sa Zamboanga at Maguindanao ang iaalay natin sa Diyos ng karahasan? Ilang man-made disaster mismanagement tulad na nangyari noong Sendong Pablo, Yolanda at Senyo pa ba ang ihahampas natin sa daan-libong biktima ng natural disasters sa sarili nating bakunan? Utilities hindi na nga mapapaba, hindi pa rin maayos. Metro train, hindi mapaandar na walang sakuna. Itataas pa ang singin, pasahe. Krisis sa bigas, krisis sa tuition, krisis sa krimen. Crisis after crisis after crisis after crisis. Ano pa ba ang tumatakbong maayos sa gobyernong ito? Bakit? Dahil pinananakaw ni Diaz Aquino bilang pidat at tap ang mga mambabata sa exchange for political patronage ang kaba ng bayan. Maski sabi na nga ng Supreme Court na illegal yan. Hindi pa ba dapat putulin ang punot dulo ng kahangalan na yan?
At dahil sa inflation dulot ng increases in power and commuter rates, ang pinaka-vulnerable na sektor ay ang mga mahihirap. Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan announced a few days ago that poverty among peoples rose to 25.8% in the first semester of 2014, a 9.5% increase from the same period in 2013, bloating the threshold per capita from 9,630 to 10,534. Nakahulugan po na pagka ang isang pamilya ay hindi kumikita ng 10,000, ang isang tao ay hindi kumikita ng 10,534, siya ay poor na. The rise of poverty last year shows again that growth in the GNP, gross national product, does not improve the lots of the poor. Tumaas po ang kita ng mga mahihirap dahil sa dami ng laksa-laksang OFWs na nagpapadala sa kanilang remittances. Yes, there was growth in the incomes of the lower class, said Balisacan, but it was overpowered by the inflation of prices of things the poor need, especially the inflation of utilities and rice. So why step down? Pangalawang tanong, why not Binay? Tumama rin po finally ang Malacanang na sabihin nito na pag nag-resign si Noynoy, si Binay ang papalit. At pag nangyari yon ay parang na rin tayong tumalon mula sa kalan papunta sa apoy. Pero sila lang naman ang nagsasabi na si Binay yung papalit kay Noynoy. Ito po ay isa naming maitim, isa na maitim na propaganda. Bakit po? Ang kasagutan dito ay sapagkat sa lahat ng public officials ngayong nakaupo, ang mga barangay officials lang po ang legal na nahanal. When the COMELEC unilaterally collapsed 4 major minimum required safeguards in the automated election systems law in 2010 and repeatedly in 2013, it did not only violate the law but also defaulted the entire integrity of the computer system. Totoo pong may halalan na nangyari noong 2010 at 2013. Bumoto po ang mga tao. Pero binasura po ng COMELEC ang balota ninyo o ang bilang ng balota ninyo. In computer language, tuloy-tuloy ang bilang ng balota nyo sa trash. Na-delete. Nagproklama po ng winning candidates on COMELEC on the basis of unofficial returns through an illegal process. Suma total, walang legal na pwedeng manggaling sa isang illegal na proseso. Bakit po? Dahil ni isa po sa election returns from the precinct all the way up to the provincial before it reaches the national count, wala pong pirma. Wala pong pirma. At ang pirma po sa automated elections is called digital signature. Parang PIN code ng mga Board of Election Inspectors, BEI. Wala po ni isa dyan pirmado. Bakit po? Unang-una, dahil ang COMELEC, ang budget ng COMELEC sa digital signatures na binibili sa DTI ay 0. At pangalawa, naglabas po sila ng isang resolusyon na pagka tinanong ng makina, pagka sinabi ng board inspector, tapos na ang eleksyon, bilangin mo na. Magbibilang na yung PCOS machine. Sasabihin ng PCOS machine, tapos na ang bilang, itatransmit ko na ba? Ang instruction po sa resolution 1896 ng COMELEC noong 2010. Press yes.
Are you now ready to put your digital signature? Press no. And the machine will again ask, are you sure? Ang sabi ng resolution, press yes. In effect, the COMELEC amended a law because minimally required po ito. And a simple COMELEC resolution, miski na in bank pa sila, cannot amend even an election law because only Congress, with the signature of the President, can put amendments to an existing law. In fact po, 18,000 PCOS machines ang hanggang ngayon ay hindi pa nagtatransmit para sa 2013 elections. 2015 na po, magdadalawang taon na. Ito po ay katumbas ng 23% ng kabuuan bilang nasyonal, representing 8 million voters. Pero bilangin po ninyo mga senadores, kompleto sila. Kung hindi natapos ang bilangan, saan humugot ang COMELEC ng pangkompletong boto para sa mga impostor na ito? Sa bayan po ng Bacoor, Cavite, ni isang presinto at PCOS machine hindi nag-transmit. Pero pumunta po kayo doon at mayroong mayor at kompletong konsihales na sasalubong sa inyo. Natatapat po kami 2 weeks ago ni James Jimenez dyan sa Max, sa Pro Media, kapihan. At ang sinabi lang niya ay, kung hindi naman nila gagawa ng paraan, eh hindi na matatapos ang bilangan. Ang sabi ko naman sa kanila, kung walang transmit, at yan ang sinasabi ng batas, that it can only be the official return, di wala. Di magdeklara kayo ng failure of election. Bakit hindi kayo pwedeng gawin yun? Ang sagot po doon, i-rewind natin ang mga video tapes. 20% pa lang po ng boto ang nakakanvas nationally. Nag-proclaim na sila ng 6 na kandidato. Sa makatuwid, sa simula pa lamang ng bilangan, may down payment na sila. At pinukliman nila with 20% of the votes ang 6 na kandidato. Namunguna na ang inyong kadalang-galang at kagulang-gulang na si Grace po. Sapagkat kung hindi sila magdideklara, baka hindi magbayad ng balance. Napakasakit po. All those proclaimed by the COMELEC in 2010 and 2013 were not elected, but co-elected. Not a single one of them, from the president to the vice president, to senators and congressmen, all the way down to the lowest councilor, had a legitimate mandate. So paano papalitan ni Pinay si Noynoy? Ganong pareho silang hindi halal ng bayan. Ni hindi nga sila pwedeng mag-resign. Ni hindi nga sila pwedeng ma-impeach. Dahil ang nagre-resign lamang at ang ma-impeach ay yung mga legal na halal. Pangatlong tanong, why a transition government and not just wait for 2016? Aba, itanungin po ninyo si B.S. Aquino at kanyang abogado at COMELEC chairman na si Sixto Brillantes kung bakit kinandado nila ang kaisa-isang pito na maaring gamitin ng taong bayan para sa isang matiwasay na pagbibitiw niya sa pwesto, meaning a graceful exit in 2016. Aquino and Brillantes, I repeat, sealed their own graceful exit and left stepping down as the only option. Bakit? Eh, patungo na naman po tayo sa Smartmatic. Ano sabi niya? Minsan mo akong maloko, shame on me. Pangalawang beses mo akong maloko, shame on you. Mr. President, pangatlong beses mo na kami lolokohin, shame on you 3 times over. Aquino and Brillantes, I repeat, sealed their own graceful exit and left
stepping down as the only option. Nangyari po ito nung nakaraang Biyernes, January 30, bago mag-retire si Brillantes from the COMELEC. Maski po walang budget at bidding process, pinirmahan po ni Brillantes ang 200 million contract with Smartmatic para ayusin ng Smartmatic ang kapalpakan ng Smartmatic noong 2010 at kapalpakan ng Smartmatic noong 2013. Kung may pang-amoy po kayo, good time po ito. No way out. And so an exit must be provided by the people themselves to conduct a clean, honest, and transparent election. Sinasabi ko nga, hanggang ngayon, wala pang transition, wala pang legacy. Si B.S. Aquino. Well, mag-a-appoint siya ng 3 commissioner soon sa COMELEC. Kung aayusin na niya once and for all at magdi-deliver siya sa taong bayan ng isang credible na eleksyon para matiwasay tayong makapaghalal ng kapalit niya, baka makinig ang taong bayan na huwag na siya mag-step down. Pero ano kaya ang probability na pwede niyang gawin ito? Since they will not reform the system, all of them must step down to pave the way for this reform to flourish through a transition government. So, yun po ang minimum at maximum patungo sa 2016. Ang minimum, siya na mismo mag-ayos ng reforma. At ang maximum, taong bayan na mismo through direct intervention ang mag-aayos tungo sa reforma. Boboto pa ba kayo kung yaong nandaya sa inyo noong 2010 at 2013 ay siya rin magdadaya sa inyo noong 2016? Sa makatuwid, ay hahayaan po ba ninyo nang nangloko sa loob ng nakaraang 5 taon ang papipiliin nyo ng papalit sa kanya? Papayag pa kayo ng mga hocus-pocus ulit? Kung oo ang sagot nyo dyan, maaari po bang magpakonsulta na rin kayo sa psychopathic sa Mandaluyong bukas na bukas rin at baka mahawaan na rin kayo ng kahangalan ng rehimeng ito? Hindi ko po kayo kinukutya. Bakit po? Sapagkat ang babalang ito ay nasa saad sa Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 32. Na nagsasabing, kapag hindi tayo tumingin sa ating kahangalan, hahayaan tayo ng Diyos na magumon sa ating mga kasalanan tungo sa daang matuwid, tuloy-tuloy sa tiyak na kapahamakan. Mga kababayan ko, hindi itong diwa ng EDSA. Tinuturo tayo ng ating presensya dito ngayon tungo sa ating destinasyon kung tayo magiging tapat sa Panginoon at tapat sa bayan. EDSA now knows no boundaries or borders as the enemies of the people and the state are now spread out not just within the country but without. Alam po ba ninyo, nang kausap ni Deles at Ferrer na si Iqbal ay hindi Pilipino citizen? At yung isa pang nag-negotiate dyan, 2 sila, Malaysians po sila. Kaya po yung report nila, sinabmit nila sa Malaysia at humihingi tayo ng kopya. Sabi niya, hindi bibigyan ang gobyerno ng Pilipinas ng report ng MIL, kundi ang Malaysian government lamang. We cannot stage our own Occupy EDSA regardless of where we are stationed, where corruption and injustice resides. Our Tausug brothers have demonstrated that in their occupation of Lahad Datu in Malaysia,
when they asserted the sovereignty of the Sultanate of Sulu outside the Philippines and onto Sabah in North Borneo. The Moro National Liberation Front stood their ground in support of Bangsa Suluk and engaged the police powers of Diaz Aquino in Zamboanga City. In both occasions, our Muslim brothers were, in a very real sense, occupying EDSA. Closer to home, the market vendors of Maypao Public Market are up in arms against Mayor Malapitan of Caloocan City for selling the site to the Bellagio developers for the purpose of erecting a pure gold mall where vendor families have changed hands over many generations to eat their livelihood. In occupying Maypao, they are in effect occupying EDSA. When 2 years ago, Tambulang Demokrasya staged a protest rally on May 10, 2013 at Plaza Roma in front of the Comelec to protest the fake midterm elections, they were occupying EDSA. When the College Editors Guild, in collaboration with the National Union of Students, demonstrated at Menjola last November 7 to condemn tuition fee hikes, they were occupying EDSA. They were doing the same thing when they walked out of their classrooms in Masig, in at least 40 schools in Metro Manila, to deliver their message to BS Aquino, game over na, step down, Mr. President. Last November 30, when the Revolutionaryong Alyansa Makabayan, RAM, celebrated 25 years of its founding at the Monumento at the west end of EDSA, and when Bayan Muna and its affiliated NGOs gathered at the former Plaza Loton to celebrate national heroism, coinciding with the birthday of Andres Bonifacio, they were occupying EDSA. We can fight every day, and everywhere our chosen democracy, our endeared freedoms, and our inherent rights are being attacked by the nakedness of unmitigated greed and abuse. Especially but not exclusively by those whom we as absolute sovereigns have merely delegated our powers to run the government for us. But what I suggest to you today is a little different, with struggling to foment a presidential step down or a transition government. So wag po tayo mabahala. It seems the struggle, anyway, has developed its own mind and will create a transition anyway, be it extra-constitutional or intra-constitutional. Marami na pong kusinero doon sa kitchen na yun. What I recommend to this group is to proceed to the other side of the river, so to speak, and just like the biblical Joshua, use instead your creativity and best efforts to occupy EDSA, as in organizing our respective communities in a very real sense, establishing road maps to make our people's full emancipation and sustainable prosperity a mile shorter to attain. In today's Philippines Daily Inquirer, Bobby De Ocampo, who in his term as Secretary of Finance during the Ramos presidency balanced the national budget for 4 consecutive years, and together with Emilio Bongkodin reset the country's financial fundamentals to suit international best practices in tune with the systems of the world banking institution. Bobby is proposing a legacy list consisting of first, infrastructure, second, key sectors, and third, legislative priorities. Kaya po, mula kay Ramos, miski ano pang gawing pagsira sa korupsyon o misappropriation o kaguluhan o ghost deliveries ng sinumang presidente after Ramos, ang ekonomiya po natin hindi nababagsak dahil yung mga self-correcting measures, provided yung OFW remittances remain stable, wala pong magpapabagsak dito. Good pull
lagi tayo. Noong panahon ni Marcos, tuwing magkakagulo ang ekonomiya, merong delegation na pinadadala sa Washington at sa London at sa France at kung saan. Ngayon po, may automatic mechanisms na para mabalanse. At yan pong nangyari yan dahil si Bobby De Ocampo together with Emilia Bongkodin, Danita Emilia Bongkodin, reset the country's financial fundamentals to good order. Ito po mga proposal ni Bobby. On infrastructure, he included preventing a breakdown in power supply, increases public access and mobility by basically improving urban traffic and relocating our international gateway airport to Clark. Masyado na pong nagsisiksikan, nobody has the political will to unleash the evil of congestion. On key sectors, he emphasized on food security and productive agrarian reform. Hindi lang yung basta pag-distribute ng mga land titles. And environment-friendly mining. In terms of legislative priorities, he listed the passage of the proposed competition law, the Freedom of Information Act, and Incentives Reform Act. He also mentioned about systems change to constitutional amendments, especially if we're going into a change of the form of government. In a yet unpublished book, oh, by the way, these are of course economic visioning. When Mike Lopez sent a personal message to my Facebook page 3 weeks ago, the nexus to political reform followed. I immediately caught up to his concept of People's Assembly, or People's Congress, or public consultations. Alam po ba nito na public consultation ay very much in consonance with our culture as a diverse people. Primary types involving consultation with given constituencies in specific territories aimed with at least 3 missions. Crystallization of strategic issues. Since ang media po natin, puro kabalintunan ang binababa sa mga taong bayan, we will create a mechanism na sinasabi nga ni Ali Al-Rashid, bottoms up, ang naggaling sa ibaba, pataas. Pangalawa, so yung pong unang crystallization of strategic issues. Pangalawa, vetting for new political faces and personalities. Kung hindi mauna yung crystallization, walang saysay yung pangalawa. Pero pagka nandiyan na yung crystallization at nandiyan na yung vetting for political new faces, susunod na po yung community organizing. Nakakatuwa. Dahil itong prosesong ito ay lifted from the Alinsky type of communism na ikinalat ni Obama. Yung pong Alinsky type of communism na yun ay hindi nakakatakot, tulad ng Leninist, Stalinist type of communism. Ito po ay late edition dito ng mga 1960s. At ito po ay pinanganak sa Chicago. Ang sentro po niya, community organizing. Ang una pong mga nag-aral niyan sa Estados Unidos ay yun ng mga kapatid natin at na nasa akbayan. Yan po yung ginawa nila. Kaya kita nyo ngayon, in so short a time, nakapag-alyansa kaagad ang akbayan
with the Liberal Party at sila ngayon is running, I think, 1/3 of the state. So, ganun po kagaling yung strategy na yun. This tree equates with the birth and development of what I call soberanos. In a yet unpublished book, I adopted the name Soberano to reflect on people who are not just patriotic and heroic, but who acts on their love of country. Marami pong patriots ngayon. Lahat po ng Pilipino, at least sa kaisipan ko, ay tinataguri ko na mahal nila ang sarili nilang bayan. Subalit, kakapurit po are those who act on that patriotism. Patriots and heroes, besides, are often killed in the process of their struggle. Soberanos survive to uphold, protect, and promote democracy and their freedom. Soberanos exercise constituency power. Soberanos make sure government officials understand that they are public servants and that the public office is a public trust and that they must engage in transparent, effective, and productive pursuit of what is common good. In other words, ang mga taong bayan po sa sarili nila mga bayan ay nakatutok sa mga halal at sa mga pinagsanlaan lamang nila ng soberanya, of which they are the absolute sovereigns. And whenever government falls short of the people's expectations or abuse the derivative sovereignty in their hands, the soberano is ready to exercise the recall of those powers, regardless of the level, and effect the redistribution to others most deserving, either through elections, through judicial and legislative recourse, or through direct intervention, as in Occupy EDSA. We must find a way to ventilate these roadmaps to the Filipino electorate, in effect also birthing the new politics. As a matter of general principles, just to accelerate things, kasi kanina parang nangangapa si Mike. Ito na po, I propose that we adopt the Decalogue of the Katipunan. 10 utos po ito. First and second, for love of God the sublime and love of our countrymen, our neighbors. Third, in the Decalogue, for the patriotic defense of our sovereignty, even from Malaysians and Americans, but in parentheses, or Chinese for that matter. Fourth, for sobriety in all undertakings. Hindi tayo magmamadali. We will always approach things na hindi tayo nakainom, na miskin na nung iniinom nyo, hindi tayo nakahit-hit na kung anong usok na hinihit-hit. Fifth, honor and integrity. Sixth, selflessness and servanthood. Seventh, living witness of good example. 8, preferential option for the poor. 9, for productivity and exceptionalism. And finally, 10th, for eternal hope that justice will ultimately prevail and evil will not go unpunished. Now, as we rewrite our own history, we become conscious of the fact that Andres Bonifacio was not just a great plebeian, but a visionary and a man of pro-action, a soberano. Pinaniwala po tayo ng mga Kastila, ng mga Merkano, at ng mga oligarko, at
di ba bang naghaharing-uring kabalat natin na si Andres Bonifacio ay isang mangmang? Hindi po totoo yun. Hindi po mangmang ang makakaisip ng 10 value systems na ganito na hanggang ngayon at magpakailanman ay tutusok sa kasaysayan ng ating bayan. So ayan po, wala naman tayong bagong pinag-uusapan dito. Inaayos lang po natin ang mga dapat na prioridad ng ating bayan at umuhugo tayo sa kasaysayan para maging giyan natin maski na sa pangkasalukuyan. In closing, let me recite the awit ng Proletario or the Song of the Proletarian to put Bonifacio's Decalogue in its proper perspective. With all due respects, however, may I set aside its exclusistic proletarian flavor and replace it with a more apropos and inclusivistic awit ng soberano. Daang taong hinubog mo mga lipunan sa mundo, ating kabihasnan ay naitatag sa dugo at pawis mo. Mga palasyo ng hari, ikaw ang nagtayo. Ikaw rin ang humukay ng mga palamuting ginto. Pasan-pasan mo ang hirap sa daang-daang taon. Walang dangal, walang bukas, alipin ng mga Panginoon. Mga yamang nilikha mo, tangi nilang luho, tuwang-tuwang nagpapakasasa sa mga paghihirap mo. Kaya sa araw ding ito, ikaw ay magpasya at sa lakas ng soberano, wakasan ang pagsasamantala. Pasan-pasan mo ang hirap sa daang-daang taon. Kaya dapat bumangon ka, lipuli ang pamamanginoon. Salamat. Yeah. Hey. I think we're open for questions from north to south, east to west. Magtanong po lang kayo. Salamat, Sanganado. That was really very revealing, profound information we got from our friend. Ngayon, handa na tayo sa question and answer. Dapat kasi may reactor tayo, pero siguro open na lang natin. Who wants to toast the first question? Tom? Okay. Mamaya na. Helen? Ang tanong ko lang, sa simula natin forum life ko, ano yung next step natin para kami naman, like, wala ko organization, ay makapag-ambag na kami. Meron na ba kayong, or mag-form ba tayo ng ibang ang tanong ko, since ito yung unang forum sa isang transformation na grupo, katulad nito, ano ba ang mga plano ninyong susunod upang kami naman, like me, individual ako, wala akong grupong sinasalihan, kundi makapag-ambag kami ng aming may ambag. Ako po pala ay member ng Screenwriters Guild, and I desire na yung mga membro ng film na manunulat ay mapa-enlighten din natin, because I think this is a very potent force to use film sa kampanya natin. Basically po, kasagutan sa tanong ay nasa tanong din na tayo ay nagsisimula, at I think ang direction po nito is
precisely ang paghahati-hati ng mga napipintong mga gawain. At nagbigay na rin po kayo ng isang perspective nito, no? Hindi lamang po yung film, so siguro yung may lalagay yun sa media aspect. Okay, are you catching on to that? So I can just anticipate na magkakaroon tayo ng isang work group or committee or whatever, or action group, kung ano man tatawag nyo dyan, tungo doon sa paggawa ng mga medium para kung ano mang mapag-usapan natin at mapagkasundo natin at kung ano man ang ating talaga sa prinsipyo talaga nitong samahan ito. Napakaganda nung La Liga Pilipinas. Parang yung Solidarity for Sovereignty nung i-register ko sa Washington ginawa kong La Solidaridad parenthesis part 2, diba? So anyway, yun po, I guess your own expertise speaks for itself. If you could join that particular action group, no, will do such type of work, then we can go ahead. Pero ano ba ang nakapag-reconstitute na ba kayong mind ng ng central governance ng, kasi doon natin dapat simulan okay. Anyway, lagyan natin ang konting konteksto from the after meeting several times, kaya namin nailusad dito dahil na nga doon sa pagpasok ni Ado sa meeting, nagkaroon kami ng motivation na matagal na namin pinaplanong ilusad to forum na to dahil na rin kay Ado. Dahil si Gats nga, si Bagay is one of our member ng secretariat. Sabi niya, bakit hindi ka mag-natsit? No? So sabi ko, sige, saan natin gagawin? So, sa maganda, sa lugar ng Coconut House. So, ngayon, ilunsad to, ito yung naging primary forum na kung saan tinitingnan natin yung lakas ng grupo, kung sino yung willing na lumahok. So, after this, magkakaroon tayo ng parang group workshop. Kung sino man gustong on board na maituloy-tuloy na natin to, kasi marami tayong plano forum. Unang-una yung ating tumbos sa April 18. Susunod yung kausap ko si Johnny Chang, nagsiset siya ng, humingi siya ng schedule. Ang mga speaker, naghahanda na ng invitation. In fact, si Mayor Duterte, contact ni Bobby Villante, who is one of the leaders ni Mayor Duterte. Kino-confirm niya na sa Don Bosco, siya yung magsasalita about federalism. So yung forum, ginagawa natin siyang parang tool to invite people, no, to organize in their own areas, mga barangay caucuses, up to a certain level, leveling up sila, maitayo nila yung People's Congress, yung People's Assembly. Yun yung ating final plan, objective, na magkaroon ng public consultation. Kasi gusto natin empower ang middle class na masyadong disempowered no? Lalo na yung People's Machine. Laging nananalo yung binoboto ng mga unenlightened urban poor. No? Meron tayong mga kasama dyan, tatlo, kararating lang nila, they represent the urban poor. For your information, hindi ko binababa ang urban poor. Yun lang mga unenlightened. Ito yung mga hindi na nararating ng mga kasama to educate them on their basic rights, no? To educate them about critical thinking. Kasi nangyayari sa mga butante ngayon, nai-influensyahan sila ng media, nai-influensyahan sila ng pera, nai-influensyahan sila sa, ito ipoboto ko kasi ito yung pinakamalakas ayoko masayang yung boto, which is stupid. No? In the States, they vote according to their conscience, according to what they think
is the worthy candidate. Ang Pilipino bumoboto hindi sa isip nila, hindi sila ay na-influensya ibang tao ng newspaper, ng kanilang neighbor, kumpadre. So, nandun yung political patronage. Yun yung kanina yung pinapoint out ko bakit hindi nananalo yung mga worthy candidates dahil wala silang pera, wala silang media mileage, wala silang media exposure. So, napakalaki ng ating challenge para maipalaganap ito, maiparami itong forum na to, na talagang sa akin ay challenge to na gusto kong imbitahin kayo na i-continue natin itong hapon. So magpo-form tayo ng working group. And you can sign up accordingly. You can even promote the creation of one that you see na may pangailangan pero walang provision pa. Any questions for po? Yeah, yes, right. For comment. Karugtong nung katanungan ng 7, ganun kasi kabata pa itong grupong to. Kasi bata nung mga dumalo. Unang pagtitipon pa lang natin to at wala pang, hindi pa matibay ang direksyon niya liban dun sa pagmamahal sa bayan. At nadugtong ako at sinabi kanina maganda yung tinuran hinighlight ni Ado. Huwag na tayong umanap pa ng giya kung saan. Nandyan ang dekalogo na nga eh. Kung pwede sana, ma-institutionalize na natin ang dekalogo bilang core value na tinitindigan ng forum na ito. Yun lang po. Gusto kong marinig sa ating guests kung itaas lang ninyo ang kamay at kung pumapayag kayo na dadalhin na natin yung dekalogo ni the greatest plebeian, Andres Bonifacio. Alam po kamay ng lahat ng sumasang-ayon. Ay sumasang-ayon na dadalhin natin ang core values niya. Ito yung ating parang core values and principles para gawin natin yung mission, vision, and then plans of action. Parang ito yung part ng basis of unity. Dinadala niyo ba ang kanyang prinsipyo para ipalaganap at makantan natin ang ating mga objektibo? May tanong lang ako. I believe dun sa dekalogo ni Andres Bonifacio na ating pamarisan. Pero siguro meron pang, I don't know, I feel there is something that we should enhance in it na suited sa ating present time. I don't know, siguro kailangan namnamin and we have to pray for it. But I believe in number 1 and 2. Kasi pag you put God the center, everything we just follow. Pwede basahin ulit, tapos tignan natin kung Nabasahin ulit ni kasama Ado ang dekalogo para siguro yung 1 to 10 baka meron diyang isang numero na medyo pag-aaralan pa natin. Okay. So gusto ko yung number 7 eh. Preferential option for the poor. First and second, medyo agreed na siguro tayo. Okay. Yung first is the love of God the sublime, and second is the love of our countrymen, our neighbors. Third is the patriotic defense of our sovereignty. Ito ay isang hindi pa masyadong naiintindihan
ng sambayanan, kaya muntik na tuloy makalusot yung BBL. Kung hindi pa nagkaroon ng mamasapano siguro, baka nakalusot na kaya dahil po yung 200 million kada senador at 50 million kada congressman ay naibigay na po ng Malaysia na pagsuhol sa ating mga legislator. Pero kung walang papasang bill, sa mapupunta yung pera na yun. At hindi pala Pilipino si Iqbal. Hindi Pilipino. Sabi niya. Tsaka yung sino yung isa? Iqbal pa si... Of course, we were negotiating with foreigners. Malaysia. So, patriotic defense of our sovereignty, in that context, i-decide nyo lang kung yun ang tamang application doon. Yung po kasing word na sovereignty, hindi masyadong masasagasaan sa mga pang-araw-araw na mga debate, even sa Kongreso, hindi masyado yan. So, patriotic defense of our sovereignty, number 3. 4, sobriety in all undertakings. Included na po dito in the aspect of sovereignty na wala tayong ipapasa, wala tayong gagawin na hindi napag-usapan, at least na mga tamang work groups, o di kaya kung pagkalatang prinsipyo ay mapag-usapan. This is actually the sovereignty extends to sober consultation. Okay. Can I cut on that? Okay. Yung sobriety ba, pwede mo ba sabihin na instead of using hatred in negotiation, palitan natin ng love. So, this is a negotiating table. We look at the greatness of every person that we face, not on their weaknesses. Well, actually, yung love nandun na sa second. Nandun na sa second. So, itong sobriety is in the transactional aspect of our work. Parang Dapat isipan, hindi lasing, hindi naloko, hindi nabola, napag-usapan ng malawakas. Parang sabi sa Bible, seek you first to understand for you to be understood. Ibig sabihin, paglinawan ninyo. Siningit ko lang po at medyo may naantok na doon. 5th, honor and integrity. Sa pag-atake po palagay ko, I'm just dribbling this, hindi ko naman pinag-right portion nito. Yung pag-tackle natin ng public finance, ng public decorum, ng ating mga halal, sa ating paggamit na rin ng pera ng bayan, pagbabayad ng buwis on our part, dapat may honor at integridad. Wala naman pati election reform doon din siguro. Wala nang integrity ng ating election. Alright. 6, selflessness and servanthood. Kasi po yung aspect ng pang-governance ay nawala na yung public trust. Alam po ninyo, kabilin-bili na, ang tatay ko namatay kung ako'y 8 years old, kabilin-bili na niya sa akin. Mangyari, huwag mong pakakanin ang mga anak mo nang galing sa perang nakaw. Huwag ka rin magnanakaw na doon. So, bakit? Kapagkat ang suggestion ng isang ama sa kanyang mga anak ay should be really selfless. And from the viewpoint of even our faith, must be from the viewpoint of serving them. Can I cut on that? Yung public servant is a public trust. Kanina nakalimutan ko sabihin na kaya itong mga politiko gumagas ng milyon-milyon
Kasi investment sa kanila, yung business ang treatment nila sa politics. So instead of running for being a public servant, magiging source of income nila yung business. Naalala ko yung tatay ko, baliktad naman sa'yo. Tinanong ko siya when I was about 15 or 16. He ran for councilor in Pasay City under a third party against Cuneta. So ito, bakit gusto mong tumakbo? Meron na kami maganda negosyo na, Credo-Hero. Gusto kong kumita. So, yun na nagtanim sa isip ko yun. Eh ako naman, ang taong anything that my father do, I do the opposite. Pag nag-drive siya ng rugged, ng abrupt, ako gusto ko cool. So, that's aside from, anyway, yun, napakaganda nun. Yung public servant should be a public trust. Sir, Pantakot, ang sinasabi, I think it's a value that you would like to watch. So, hindi siya public servant? Walang iniwan yan doon sa paglingkuran na sambayan. Ako, ano ko pa to sa stewardship eh. Ang lagi natin nababasa sa Biblia, yung stewardship. Nung tayo kinrate ng Panginoon, kinrate niya rin yung mundo. At sabi niya sa mga human being na kinrate niya, pangalagaan ninyo yung creation ng Panginoon. Dahil kayo, creation ko kayo. So wala yung stewardship. Wala yung stewardship sa ating mga buong mundo, hindi lang yung Pilipinas. So yun. Kaya nga naging yung public office naging private business. Kaya nung panahon na isulat yan ni Bonifacio, panahon yan ng mga asindero, panahon yan ng mga mananako. Ang bida dyan, yung naghahari. Pero ang value na pinopropose niya is servanthood. Napaka-democratic nung concept niya. Born before its time and born decades before Mao Zedong was born. So yung mga politiko, handa silang gumastos ng milyon-milyon dahil alam nila mananalo sila. Pero alam nila, in 1 year's time, mababawi nila. Ganun sila. Talagang calculated risk. Ang pang-pito, living witness of good example. In other words, part na rin ito nung the scandal-free dapat ang behavior. Kasi again, alam ko napapasa ng Biblia sa Bonifacio. Kasi yung tali mo sa mo pagka rather na maka-skandalo ka ng iba, mabuti pang itali mo sa italian mo yung bato, yung stone, ginagamit sa pag-dry na gano'n nung mga unang panahon. At itali mo rin sa lipo, at i-itcha mo na yun sa dagat para sumama ka na. So, yun yung yun yung the public rejection of the persona of a public official. Actually, dapat hindi ka sabi nga, must be beyond reproach. Si Caesar, yung must be beyond reproach like Caesar's wife. Sabihin nga na. Ngayon, should this scandal. Ang pang-sampu ay productivity and exceptionalism. Yung paghahangan na hindi lamang matapos yung gawain, kundi matapos siya sa pinakamaganda at pinakasukdulan na pwedeng i-achieve yung results for which that work was intended for. Hindi yung basta gagawin na lang. Mga pulis, hindi basta mag-iimbestiga for the purpose of investigation or writing a report, but really to come up to the truth of the situation. Yung mga gagawa ng tulay, di ba? Ang mga sukat, talaga exceptional. Para pagdating man ng mga typhoon at saka it will stand the test of the elements. Pero kung yan ay hindi ginawa, katulad ng mga nakikita natin around Metro Manila, na may binubungkal at tinatapalan dahil
Hindi po exceptionalism yun. At saka it affects productivity. And right now, I think it's very apt because we are exporting our labor abroad. Ang ating mga production dito sa bansa is basically service-based. Nangangamatay na yung mga factory, no? Yung mga mass employment. Ang umiiral mga malls. Mula po ng magka-globalization at saka liberalization, mas ginusto po ng mga nagpasa ng batas na yon, na pagkain natin, kunin na lang natin sa shelf instead of it be raised by our own people. Eh, yung galing sa shelf, galing po yan sa sa importation. Kaya po, very timely, dahil yung nangyayari ngayon sa sibuyas, sa sobrang sibuyas sa pier, eh, tumataas ang nangyayari, yung bibili sa ating farmer, mas mataas. Yung farm gate, mas mataas ang presyo kaysa doon sa wholesale na manggagaling sa importation. Kaya yung mga farmers natin maguguto. So wala pong mekanismo ang gobyerno ngayon. Sa Amerika, mayroong mekanismo eh. Ang gagawin ng gobyerno, babayaran yung at kukunin na yung kanyang sibuyas. Kung saan mandalin yun, at least yung farmer bayad na. Sa Amerika, pagka sumobrang gatas, no? Babayaran yung dairy farm, kukunin yung gatas, paanod sa river. Of course, the other countries say that that's not proper kasi dapat ibigay na lang doon sa mga mahirap na countries. But what I'm just saying is that may mga safety nets ang ibang bansa na tayo wala. At finally po, ang pampito ay yung I'm sorry. Eternal hope that justice will ultimately prevail and evil will not go unpunished. Na miski na matapos na termino at matagal na ang wala nangyayari dito sa aspect of to I'll cite your example. Yung mga nagpayamang general noong panahon ni Marcos, lahat nasa Corinthian Garden nakatira. Palasyo, mga hanggang ngayon wala umano sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na hanggang ngayon hahabulin pa sila or what not. So, because I'm not proposing any measures here. All I'm doing is stating a situation. Kasi yung mga pagkukulang ni GMA, for instance, sa dami ng demandang inabot niya, pinainan ng pinainan. Hindi naman nag-homework yung mga abogado, kaya nadi-dismiss yung mga kaso laban GMA. Na, kung talagang hindi present na mabuti ng prosecution niya, talagang hindi dismiss ng mga korte yan. Kaya ngayon, nakakita si GMA ng butas because yung kaso remaining against her very weak. Very weak ang ebidensya. At imbis na dito siya mag-file ng plea niya sa United Nations na siya for violation of her human rights. Kasi there's no more reason according to her lawyer that she be detained without bail at least. Siya ay hindi man lang house arrest kundi hospital arrest. Alam po ba ninyo na pinagbabawalan si GMA na dati nakakasimba pa si GMA everyday? Ngayon po hindi na. Talagang hindi na siya pinakikilos doon sa pagka-aresto niya doon sa kanyang hospital accommodation. Dahil insecure yung kanyang budget. So anyway, by the way, ito po ay ating ipapadala sa inyo by PDF, no? Iwanan lang po ninyo may body ang inyong email address at we will send it to you para mapag-aralan pa ninyo. Baka there's a better language, bago natin i-publish yan and all that stuff. The original po kasi of this is in Tagalog. So yun lang po, hindi direct translation po ang ginawa ko. Okay.
Meron lang akong input tungkol sa ngayon tinatayo natin, parang coalition. It's like a network para walang leader, pare-pareho tayong more of network. Yung takbo na, nandito ang takbo na, Cesar, we would like to acknowledge the presence of one of the creators of takbo na, Cesar Guarin. Kasama niya si Father Robert Reyes, hindi makapunta dahil nasa Isabela. At nandito rin, I would like to acknowledge the presence of Manu, one of our artists who will perform today, Anton. Kaya kinarate ni Father yan, tsaka ni Cesar, nag-usap sila. Gusto ni Father mag-create ng new awareness among Filipinos. Hindi sila yung dakdak ng dakdak, complain about the government and the society. If they have problems, rather than shouting it out, mag-isip sila ng problema. So anong bottom line niya? Kung gusto niyo ng pagbabago sa society and the government, it has to start with you. So yung ginagawa namin ni Cesar for the last 8 months, we are attracting the runners here sa Quezon City Circle. In fact, meron siyang 24-hour run every Saturday, Sunday. Meron na siyang co-group dyan. Ngayon, pumasok ako noong July to level it up dahil 4 na quadrants eh. Kami ni Father medyo nagkakasundukan sa aming pag-iisip eh. For a person to achieve peace in life, he has to live a balanced life on those 4 quadrants. Ito yung physical, ito yung mental, ito yung emotional, and spiritual. So yan, dala-dala namin yan sa takbo na. We try to level up not only the physical side of a person, but the mental side. Doon ako pumapasok. Si Cesar doon sa physical side. Si Father dapat doon sa spiritual. Pero dahil si Father yung type na spark plug eh. Siya yung nag-spark ng mga events. No? He's practically everywhere. In fact, I saw him when I was running, I was jogging, I was walking, struggling sa Ayala every other day. Sino nakita ko? Si Father Reyes. Ano yung protesta niya with 15 other people? To get rid of that boat ba siya o ship, punong-puno ng basura from Canada, mga toxic like diaper, ano ba naman, no? 600 days na doon. Anong ginagawa ni Pinoy? Anong ginagawa ng DENR? Bakit hindi nila paibalik ito sa Canada? So we need to, I join them, we need to stay sa kalye, napaka-usok, napaka-traffic. Nagpo-protesta kami in front of the Canadian Embassy sa RCDC Plaza. Ganon si Father. Si Father, you'll see him yesterday sa Karkar, Cebu, nakayakap sa puno para huwag putulin yung mga puno. The next day, nasa Indang, Cavite siya to prevent the SM Henry C. Superyaman na #1 billionaire na gamitin yung dagat, yung river ng Indang. Sino ba si Henry C? Siya yung gumagamit ng cheap labor eh. Pero kinikilala na pinakamagaling at pinakamayaman ng Pilipino. Pero hindi siya Pilipino. So, that's aside from what I'm trying to say. So, yung mga values, yung mga culture, mga wrong concepts, yun yung binabago namin sa takbo na. And I've been doing this Facebook, by the way, Adam. Like mediocrity and what's the other word for that? Yung opposite ng mediocrity, perfection, exceptionalism. Sa US and other modern nations, when they do such work, when they work or they do something, they always look for the excellence. Best practices. Sa atin, okay na yan. Okay na. Puro mediocrity. So yun yung gusto natin baguhin. Dapat tayo maging excellent sa lahat ng gagawin natin. So napakarami ng concepts na natutunan ko sa isang special school. Ito yung sinishare ko na dapat baguhin natin. If we want really changes in our society and government, we need to
capture embrace that value, which is excellence. Then hindi mababago yung yung mga politiko natin. Puro mediocre lang ang politiko natin mag-isip, hindi excellence. Marami pa yan, from mentality, militancy, ang most of our urban poor, nakaganon laging kamay. So what we're trying to teach, you be responsible to yourself. Kung ano yung kalagayan mo, be responsible. And think about how you're gonna work out it. Ano ba problema mo? Pera. Lagi problema ng tao, money and time. Alam mo, pera, it's everywhere. You go out of your house, there's money there. It's just how to find it out. Doon sa Pasok Tamo, where we have our school, PSI, may tinuruan sila ng tao nakatambay. Sabi, anong bang ginagawa mo? Ay, wala akong trabaho eh. Naghahanap ako ng pagkikita. So, namamali mo. Sabi niya, ganito lang gawin mo. Ang pera nandyan. It's all around. Ba't hindi ka mag-isip na magnegosyo? Ano bang gagawin ko? So, tinuruan siya. Gusto niya maging vendor. So, magkano kapital na kailangan mo? So, yung mga 5,000. So, parang tinulungan siya, erase that money. Ngayon, he's earning about 5,000 a day. Vendor siya sa 1,000. Ganun yung example ng school niya. Meron lang ako sasabihin tungkol doon. Some of the work will not be easy. Lalo na pagdating sa mga pagbababa nito sa different municipalities. Why? Because, for instance, in Makati, Binay is adored and glorified because of a policy of entitlement. Now, hindi naman sa sinasabi ko na na hindi dapat yan kasi wala pa naman tayong agreement for a form of government, kung medyo socialistic, democratic, or whatever. So wala pa akong pagbabasihan ng opinion dyan so far as this group is concerned. Pero sinasabi ko lang, when the rubber hits the road, if something like that is adopted on a national basis, kailangan may proseso rin sa mga taong bayan kung saan tayo kukuha ng wherewithal for those entitlements. Kasi this will involve free college education, free hospitalization, free this, free that, free this. Meron pa silang birthday cake and everything, no? Now, that's fine and dandy. However, let's look back dahil nilaningan po tayo ni Papa Francis against the ideology of colonization. So po nang galing yan. Lahat po ng ginagawa ni Noynoy Aquino dito ay reflection po ng kanyang kaibigan matalik sa si Barack Obama. Pagka po nag-Obamacare sa US, meron ditong RH law. Pagka po green sila doon, energy, green energy na rin dito, miski na yung tinatawag natin economy subscale, will make those green energy sources more beyond the reach of our very poor. So meron po mga trade-offs yung some of the concepts na yan. No? And then yung kanyang stimulus package, dinala naman dito ang CCP to stimulate the economy. So I will desist from saying this, that's bad or good and all that stuff. All I'm engendering at this point is to tell you that some of the issues in the future will be unpopular. But nevertheless, since we are for a crystallization of a sound public policy from the viewpoint of national interest and common good, hindi lang sa good ng isang municipality o isang probinsya or something like that. No? Good yun sa Makati because in fact, miski doblehin yun, may pera pa rin na Makati. So, but para yan, paniwalaan niya mga tao na lahat magkakaroon ng ganyan. Malaki pong pag-uutang sa World Bank ang gagawin natin para ma-ano yan. So, there will be hard decisions like that, but I hope we just have the patriotism
that love of country and common interest for the common good, para miski ayaw nila ay maparinig man sa kanila yung alternative pros and cons ng mga issues. In-schedule na po natin more or less, at least tentatively, Makati on April 18, and after that, maybe Quezon City, maybe Parañaque, maybe Pasay, maybe Marikina, kasi we have to project the schedule ahead. Because there will come a time, every other week to, tapos pagdating sa certain stretch na mahaba ng timeline, pwedeng every week na para makarami tayo, otherwise baka maiwanan tayo ng biyahe pagdating ng halimbawa matuloy ang eleksyon sa 2016, dapat at least nakaikot na tayo. Marami po tayo pwedeng depende sa resources natin, marami po tayong pag-iispinan ng mga adhikain at mga measures na magkakasunduan natin dito. Ako po ay advisor ng Agrarian Reform Beneficiaries Association. Meron pong more than 6 million members yan all over the country. They have no presence in Metro Manila, obviously, because there are no agrarian lands here. But of these more than 6 million, 3.9 po dyan ang organized into Agrarian Reform Council. So meron po tayong, we are here in the urban area, kailangan ayusin natin ang gusto dito, tutuhanin na natin ito. At ang magiging limitasyon lang natin talaga in the future, basta maayos natin itong resources. Pero meron po tayong pag-iispinan ito ng mabilis kung may resources tayo. Yun po yung 3.9 million agrarian reform families from every nook and cranny of this country. Hindi na po ako maglalagay dyan ng any political motives or ano, kasi ang approach po natin, issue management and development. Pero you can just imagine that kung hindi nung tayo magtatayo ng anything political in the days ahead, we will have a tremendous influence on the political parties and other people who will be involved in public administration. So, binibigyan ko na po kayo ng pwedeng long haul kasi tayo lang ang meron na. It's not by accident na kami ni Ali Al-Rashid ay naging advisor ng Agrarian Reform Beneficiaries Association, and we have been advisors of this association since 2003. So 12 years na rin pala, and their leadership is very much gusto nga tumanggap na ako na posisyon doon, kaya lang siyempre marami tayong civil society groups at tutulungan, mauubusan tayo ng oras. But that is a challenge kasi ito lamang po ang binubuo sa ngayon na forward-looking. Kung napansin po ninyo doon sa aking speech, we don't really have to model anymore in the difficult issues of the present because it has developed a mind of its own. So, nauna na tayo sa kabila ng ilog at aabangan na doon natin yung mga ibang hahabol pa para may kalakyan ang mga prinsipyong itataguhin natin. Salamat. Merong ihahandog na kanta ang ating kaibigan Mano, but before that, nabanggit ni kasama nga yung title niya. Isang concept, isang value yan, isang wrong value na hindi lang urban poor, tinatamaran ng upper class. Sa middle class, lagi kong binabanggit. Ano ba yung entitlement ng middle class? Mga anak ko lang, sabi nila, Dad, ito, kinikita kong pera. So, whatever, paano kong gastusin ito, wala kayong pangalaman. So,
So yun, so nawawala yung stewardship na yung pera kinita niya, hindi mo sa kanya yun, galing sa Panginoon. So yun, ganun lang kay explanation ko, pero bahala na kayo i-google o i-identify kung ano yung meaning ko ng entitlement. Hindi lang urban kurang true medical set tinitira ko, pati yung other classes. Can I invite you, Manu, to deliver some songs? Palakpakan natin si Manu Antong. Mga makabayan, kanta yan, puro issues. Dito muna ako sa audience. Kumusta? Ito po. Si Alin din nakakain. Patay na si Abby. Lotus. Ayos na. Hindi na umpisahan. Tutulog din tayo ito. Pagdating natin. Hindi na pinalaman. Hello, Tess. Hello, Tess. Hello. Magandang tanghali na ba? O hapon na? Hapon na. Magandang hapon po. Kay Kaado, salamat po. At kay Kamay, sa mga kapatiran na dito ngayon. Ako po si Manu. Matawa lang nakapira sa aking sariling lungga. At kumagawa ng mga awitin na nakakapagod na rin. Dahil sa totoo lang, naawit ko ito sa aking sarili just to keep myself sane. Sa backdrop, against the backdrop of yung tinatawag nating culture of indifference and mediocrity. Yung pwede system, yung hayaan na, yung walang pakialaman. Naawit ko itong mga awitin, mga sariling dik ng awitin. Ngunit sabi nga ng iba kong mga kaibigan, panahon na ilabas mo naman. Hindi naman para sa iyo yan. Okay. Kung gawin na
Ito lang na nagawa ko mga buwan na to. Dahil may di mo batingin na ikaw rin kailangan doon sa'yo panalangin mga ninibitin pagbabago ito'y ginagawa ito'y ginagawa ay nadadaan, nadadala sa salita. Ito'y ginagawa at di naman makatuturan na umasa na lang na kusang mababago ang lahat. Pagdaan ng panahon, ito'y ginagawa. Ito'y ginagawa. Nagdadamayan sa isa't isa. May pagkalinga ang lahat ng bagay na papadali. Magaan kapag may natutulungan sa isa't isa. Tulog pa. Okay. Marami po tayong narinig at humihingi ito ng panahon na talagang pag-isipan natin maigi. Papaglinamin natin sa ating mga isipan, umuni-munihin natin sa ating filosofiya sa buhay dalawa ng mga yung tao, nakikilala niya tayo totoong katauhan at yung tao hindi niya alam. Ito meron po ang awitin na binabasyan po sa ganitong filosofiya pag-aalam sa aking sarili. Ang
awitin ito ay biyaya. Spring. Excuse me. Can I have my case? Ang bukod kinatitirikan ng buhay, kailan may di pagkakari inuman. Walang iisa man may karapatang umangkin, pagkat ang upang siyang kulay na nagmamay-ari sa atin. At kung ito'y sadyang hindi maintindihan, kailangan balikan ang pinagunan. Upang maunawaan ang muling panamahan ng kanyang kampo at pagkalinaw sa buhay. Anong dahilan at di natin ito makita? Ang kahalagahan ng pagkakaroon, pag-unawaan at pagbibigayan, siyang bukod at saysay ng buhay at ating ugnayan. Ibigay ng tubig ng lupa, ang papagyamanin ang lahat ng bagay, at bawat nilikhay mayroon kalalagyan sa lawak at yaman ng isang kalupa. Hanggang nagtutugma, tunay at patuloy, araw at buwan at mga bituin, buti ang mundo, mga kagubatan, kasyong nagkakatan, kalangitan, mga halog na dala sa kalupaan, karagatan na inipat sa ibang pawin, at nagkakanan ay biyaya, biyaya, biyaya. Pakisabi po sa isa't isa na kayo ay biyaya. Ikaw ay biyaya. Okay, ikaw ay biyaya. Napakahalaga po ito na ating nalalaman na tayong biyaya, pagpapala tayo para sa isa't isa. Na sa pagkawaan, madarama mo, magaganap ang pagpapala niya, hindi sa isipan lang.
kundi sa paggawa, sa pagbati mo sa kapwa, sa pagpusog-pusog mo para mabigyan sila ng daan, mabigyan sila ng espasyo. Sa pag-isip mo na maganda para sa kapwa mo, dito mo mararamdaman, dito nagaganap ang biyaya, ang pagpapala. Maganda po yun. Sinisipologiya natin ating sarili sa ating kakilala sa ating sarili na tayo ay biyaya, pero nasa pagganap po ito, nasa paggawa po ito, na mararamdaman mo ang ginaw, ang ganda ng pagbibigay. At makikita natin na tayo nga ay pagpapala sa isa't isa. Kadalasan kahapon nang isip-usip ko ang mga artist. Sabi ko nga sa kanila, madaon na gusto kong umawit ng mga awitin nagdiriwang celebration song. Pero lahat ng mga awitin ko puro pulos-patos. Uso ngayon ang occupy EDSA, occupy everything. Kadalasan ang nag-occupy sa mga bagay na ito, may mga galit. May kanya-kanya mga agenda. Ang sabi nila, bakit hindi natin i-occupy ng isang kagandahan na ang puso natin malinis, maganda. Occupy spaces with beauty and art, with excellence. Another song that I'm going to sing is yung kultura ng mediocrity. It's again, it's always against certain things. Sabi ko, kailan ako kapunta na inaawit ko talaga na hindi na kinakailang papag-isipin pa. Kadalasan sa mga awitin ko ay hindi ito entertain. Ayoko ko mag-entertain. Kung nagkataon na entertain, walang good. Pero it's like talking. I want to talk straight to the heart. To talk to people about certain things. The same is vice versa. I want to communicate. I don't want to get wrong. Ginawang katawa-tawa, hindi sila pinagpupuling gawa. Ngayon bastahan na lamang, pwede na. Kahit isipin ay nawawala. Pwede na, pwede na, pwede na. Pwede na sa mga walang hiya. Pwede na kapag ikaw ay may mukha, lalo na kung mabulaklak ang hila. Pwede na kapag ikaw ay mapera, lalo na pinidong at ninang ka pa. Pwede na dahil ika'y walang hiya. Pinasura ang tangal ng paggawa. Walang sasay kung ikaw pagmukha. Walang halaga ang pinaghihirapan at tiyaga. Ngayon bastahan na lamang, pwede na. Kahit prinsipyo ay nawawala. Pwede na, pwede na, pwede na. Pwede na sa mga walang hiya. Pwede na, pwede na, pwede na, pwede ba? Pwede na, pwede na ba? Pwede na pagkat ika'y walang hiya. Pwede na ba? Pwede na. Maraming po salamat. Kain muna tayo. Kain muna. Serve lunch. Okay.
Yung sa...